Okay mga ka-trigger, welcome po muli dito sa ating YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Bago ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang muna basahin ang ating content ngayon mula kay Renz Tamayo. Actually ito, nasagot ko na itong tanong na ito. Ang sabi niya, kasi ang unang tanong niya kasi, ang sabi niya, tanong ko lang po, bakit po nag-lock yung cylinder stop ng old model Armscore 2020, Armscore M20 202 ko pag pinutok. Okay, so ang inano kasi niya yung cylinder stop ay naglalak. So ang cylinder stop kasi ay ito. Okay. Ang sabi niya, pag pinutok niya naglalak, ibig sabihin ayaw umikot. Ang unang tanong kasi niya, ayaw umikot itong bula. So ayaw pumutok, ayaw umikot na yung cylinder dahil nakatukod na yung cylinder stop pagkatapos ng unang putok. So ang sinagot ko dito ay yung cylinder stop kasi yun ang sinasabi niya na may diferensya, yung cylinder stop. So nung tinapi ko na yung about sa cylinder stop, ang sabi niya ay yung spring daw ang may problema. So ang naging problema dito ay hindi mo sinabi kung pag may bala ba ay umiikot. Okay, kasi nung ito ay sinagot ko, ay sabi ko ay nagawan ko na ng video. Pero hindi pa rin tumama yung ating sagot kasi ang sabi niya ay napanood ko na po yun kaso medyo iba po yung loob ng Armscore ko sa loob nung nandemo na revolver na disalign po yung cylinder stop kaya hindi po naabot yung trigger niya dahil hindi po nabalik yung spring ng cylinder stop sa tamang pwesto kaya parang suspitsa ko po ay yung spring dahil wala na pong bala. Pag wala pong bala, okay naman po. Okay. Ito dito nakuha yung aking Pag walang bala, okay. Ibig sabihin, tira muna natin kung ito'y walang bala. Yan, walang bala. Ibig sabihin, pag walang bala, ay okay. Umiikot yung niya. Umiikot. Walang problema. Yung kanyang baril pag walang bala. Ikot ng ikot. Nagkakaproblema lamang pag pumutok na. Okay, so nalito lamang ako dun sa unang tanong mo kasi ang pinagpipilitan mong may sira ay yung cylinder stop. Okay, bago natin sagutin yan ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil may mga tinutulungan tayong mga beneficiary natin at kaya ako gumawa ng YouTube channel ay para matulungan natin yung ating mga beneficiary. Meron tayong 6 na estudyante na anak ng mga single parent. Kaya maraming salamat sa hindi nag-skip ng ads. At maraming salamat dito sa tumulong, nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan itong number na ito para bumili ng ng baril. Wala pa kami pinagbibiling baril. Mag-message po kayo dyan kung kayo may papabot na tulong sa ating mga beneficiaries para kayo mapasalamatan. Kaya maraming salamat kay Sir Noli Peace America ng Virginia, USA. Malaking tulong sir yung mga pinapadala mong tulong sa ating mga bata. Sana marami pa kagaya mo para marami pa tayong matulungan. At dalangin ko ay bigyan ka pa ng maraming pagpapala. 10 ng iyong buong pamilya, bigyan kayo ng magandang kalusugan. Okay, so yan. Punta na tayo sa ating topic. So ang pagkakaunta kasi marami tayong pinag-usapan dito na ang sabi mo ay pag walang bala ay okay naman. Ibig sabihin umiikot pag walang bala, ang problema ay pag pumutok. Hindi na umiikot. So ang slide stop kasi kung yan ay may problema kahit walang bala o kahit hindi pumutok, yan ay hindi mo mapapagana kung yan ang may diferensya kasi ang pinipinpoint mo lagi ay yung cylinder stop, which is ito yung cylinder stop. Kaya ito ay naging topic natin kung bakit ito ay hindi lumulubog,
Pag hindi lumulubog yan, pag kinalabit mo, ay dapat yan ay lulubog para umikot. So, ito lagi ang inaano mo, ito lagi ang pinipinpoint mo, which is walang problema ito sa baril mo. Kasi ang sabi mo, pag walang bala ay okay naman. Ibig sabihin, pag walang bala ay nakakalabit mong ganyan. Nakakalabit mo. So, walang problema yung slide stop mo. Pero ang problema mo, pag pumutok na, doon na hindi umiikot. Maglalagay tayo ng isang basyo actually, ito ay basyo na walang primer. Para makasigurado tayo, basyo talaga ito. Okay, so double check natin. Ibig sabihin yan, naglagay ka ngayon ng, halimbawa, may bala ka. Yan. Bala mo ganyan. Pumutok. Pagputok na ngayon, hindi na ngayon siya makalabit, hindi na umikot. Hindi mo makalabit yan kasi itong bala mo ngayon, itong balang ipinutok mo ang nagkamero ng problema. Ano naging problema? Itong maaring, ito naging ano ko na ito, naging experience ko na ito. Maaring yung iyong firing pin ay lumubog dito sa firing pin at hindi na bumalik. Hindi na umatras. So, pagka yan ay lumubog yan at hindi na umatras yan, hindi talaga iikot yung ano mo. Hindi mo talaga makakalabit yan. Hindi mo natural, kasi ang cylinder stop, lulubog lang yan pagka yung kinalabit. Ngayon sabi mo, pag pinalitan mo ng matigas na spring yan, lalong hindi lulubog yan. Lalong babaon yan dito. Pag pinalitan mo ng matigas na spring yan. So, nagkakaproblema sa iyo yung bala. Anong nangyayari sa bala mo? Isa, pwedeng yung firing pin mo dito, ay tingnan mo yung firing pin mo kung may return spring ba yan. Kung may return spring yan. At tingnan mo yung baril mo kung ganito Ganito kasi yan. Tingnan mo ito Pag ang revolver ay pinutok mo, ganyan. Pag inirelease mo to, tingnan mo ito at atras to. Ano yan? Hindi. Yung kanyang ano niyan, yung kanyang, andali, yung isang baril lang kukunin ko para mas malinaw. Wala pala dito. So, ang ano niyan, baka yung ano mo, yung tingnan mo rin yung kanyang baka sira yung kanyang firing pin safety block naman ang may sira diyan. Okay, kasi dapat yan ay yung kanyang firing pin ay umatras. Pag yan ay inirelease mo itong dapat yan, tingnan mo to dito. Saglit, kukunin ko lang isang baril. Ito. Dapat yan, pag pumutok, ganyan dapat yung firing pin niya aatras. Pag inirelease mo ito, aatras yung firing pin, babalik. Atras. Testing natin to Para makalabit natin yan, ang revolver, para makalabit mo, iatras mo to. Atras natin yan Yan. At ikakalabitin natin. Mahirap to pagkano. Ito, iatras natin to para makalabit itong, yan. Yan. Tingnan ninyo yung firing pin nakalabas. Yung firing pin. Pagka inirelease ko itong trigger na to, yung firing pin niya ay aatras. Yun, nawala. Ito ang titingnan ninyo ito. Ito yung firing pin dito. Ito, tingnan ninyo yung firing pin dito Sana malinaw. Pag ganito kaya, para mas malinaw. Yan, nakaganito. So, iatras ko ito para makalabit. Para makalabit ninyo, iatras ninyo ito. Kasi original yan, hindi makakalabit. Okay, tingnan ninyo itong firing pin dito. Ito. Pag kinalabit ko yan,
Ayun, yung fairing pin nakalabas. Ayan o, maliwanag yung fairing pin. Ayun o. Yun, yung fairing pin na yun. Ngayon, i-release ko itong trigger. O, umatras yung fairing pin. So, baka yung fairing pin mo hindi umatras. So, walang fairing pin return spring. So, pagka hindi umatras yung fairing pin mo, hindi iikot. Kasi pag pumutok ka mo pero pagka wala naman bala, okay naman, umiikot naman siya pag kinakalabit mo. So, baka yung fairing pin mo dito ay hindi umatras. Nakatutok doon. So, natural, nakalak yan. Ang magiging slide stop mo ngayon, fairing pin, nakabaon dyan. Kinakailan yung fairing pin mo umatras. Okay, so, ganun ang isang nakikita kong problema. Naging problema rin sa akin yan. Return spring ang problema. Pagputok, pag-release mo ng trigger, hindi umatras yung fairing pin mo. Nakabaon dito. Ay, paano mo, paano mo mapapaat, parang ganito tingnan natin ito. Okay, ang isa pa, ganito. Ang isa pa, yung kanyang primer ay nag-emboss. Yung butas ng yung butas ng fairing pin ay malaki. Malaki itong butas ng fairing pin na ito. Ito yung butas na yan. So, ang nangyayari, yung kanyang pagpumutok kasi, itong primer ay umaalsa. Ay naglalak dun sa butas ng fairing pin. Naglalak ito. Nangyari na rin yan, naging karanasan ko na rin yan. Itong primer na to ay umaalsa kasi yan, umaalsa yan pag yan ay pumuputok. Kaya yan ay pagka mapapansin ninyo, ang mga primer pag pumutok ay flat na flat. Kasi nga yan ay flat. Pero pagka tingnan mo itong gilid ng fairing pin mo, kung malalim na, yung may fairing pin yan, kung yan ay malalim na, ito tinuturo ko na ito. Tingnan mo kung yan ay hindi na flat, yung iyong primer pag pumutok ay sumasabit na doon. Huhulma yan. Kung may lubak yan, kung may ligong, halimbawa ito, may ligong na to. Yan tapat ng primer na yan. Hindi na yan pantay. May parang na yan, may parang lubak. Kumbaga sa salitang kanto, may lubak yan, hindi na ito pantay. Ito. Yan ay yung iyong primer ay sasabit. Sasabit yung primer mo diyan. Kasi pag pumutok ang mga baril, ang primer niyan ay umaalsa. Aalsa yan. Kaya mapapansin mo, ang primer na pumutok ay flat na flat. Flat na flat yan, Tingnan natin yung mga ibang pumutok dito, Kahit sa mga M16. Flat, parang napaplat yan, Flat na flat ang niyan. Kasi nga, yan ay nakalapat ng pantay na pantay. Kumbaga, ang nilalapatan yan ay pantay na pantay. Pantay na pantay na ganyan. Kaya pag pumutok yan, ito ay mapaplat ito. Ngayon, pag yung nilalapatan yan ay may ligong, may ukab, may ukab, may deform. Okay, may kaunting doon. Yung iyong bala ngayon ay i-stack at hindi nagagalaw yan. Hindi mo mapapaikot yan ng kalabit. So, yun ang nakikita ko dyan. Ito ay experience ko din. Kasi nakaganito yan Nakaganito yan dyan. Nakaganyan yan dyan. Nakaganyan yan dyan. Okay, dyan yan. Ngayon, sasabit na yan dyan. Hindi na yan gagalaw dyan. Hindi mo na mapapaikot yan ng sasabit na yung iyong primer dyan. Sasabit na yung primer mo dyan. Kaya hindi mo na mapapaikot ng ng kalabit. At may hirapan na ngayon yung kanyang hand na itulak ito. Kasi yung hand lang niya na yan ang magpapaikot dito magtutulak dito may hirapan na yun. So ang napapagdiskinitahan ngayon ay itong slide stop.
ito ang napapagkinitahan mo ngayon. Kasi ito ang pumipigil diyan eh. Ito ang pumipigil diyan eh. Kasi hindi mo sinabi mo, ang hindi natin napagkunawaan ay yung pag walang bala. Kasi pag walang bala, okay naman ang sabi mo eh. Walang problema eh. Ang problema lang pag pumutok. Pag pumutok na ng isa, nando na ang problema. Hindi na umikot. So, chikin mo itong baril mo na ito. Ito naman ay nare-rebuild naman yan at napapantayan. Magaling na gunsmith nga lang talaga at magaling na welder ang anuin mo dyan. Meron din kasing mga baril na may parang primer ito dito. May parang housing yan dyan na napapalitan. Okay? Napapalitan yun. May parang ano din, may parang primer siya na nakapasok lang siya dun. Na may butas sa gitna na dun dumadaan yung bala. Na dun dumadaan yung firing pin. So yun ang nagiging problema ng iyong baril. So meron din kasi na kamukha nito na yung firing pin niya ay sobrang lalim tapos i-expand yung kanyang primer, so magi-stack. So walang problema kung ang iyong revolver ay pag walang bala ay walang problema, nakakalabit mong ganyan, walang problema ang slide stop. Hindi slide stop ang problema mo dyan. Kasi gumagana yung slide stop mo eh. Ang problema mo lang ay pag pumutok eh. So doon ko na-gets yung problema mo. Wala sa slide stop. Slide stop lagi ang ating pinagtutuunan eh. Kasi ang alam natin eh, basta hindi umikot. Eh pag wala ng bala naman, eh, okay naman siya eh. Nakakalabit mo naman siya eh. Ang problema ay pag pumutok. Okay, ang problema ay pag pumutok. Ngayon, kung sikip naman dito yung bala mo, hindi mo makakalabit yan. Halimbawa yung bala mo dito ay hindi na puputok yan. Halimbawa sikip naman dito yung bala, talagang hindi umiikot dito. Ultimanong sikip na yan. Eh hindi mo rin makakalabit yan kasi hindi iikot yan eh. Kasi pag kinalabit mo yan, iikot yan eh. Umikot naman eh. Umikot. O, ibig sabihin, walang problema. Ang problema lang ay pag pumutok na. So, ang naging problema nun sa iyo, pag pumutok, nadideform tingnan mo yung iyong primer niyan. At tingnan mo dito, humuhulma yan. Kasi huhulma dito yan. Kung ano ang hugis nito, kung yan ay may ligong dyan, may ligong yan dyan. Hindi na yan aalis dyan. O di kaya yung iyong firing pin na hindi umatras, yun ang problema mo dyan. So yan, sana nasagot ko na itong tanong mo na ito at magawa mo na ng solusyon yung iyong baril. Walang problema ang iyong cylinder lock. Kasi pag wala naman bala ay okay naman ang sabi mo. Di walang problema yon. Ang problema lang pag pumutok. O di pag may problema dito, common sense, ang problema dito. Yun ang problema dyan. So, yun. Sana, Renz Tamayo, ay masosolusyonan mo na yung baril mo na yan. At sa tingin ko, kinakailangan na dyan ang gunsmith. Ang importante lamang ay na-pinpoint na. Kasi minsan ang doktor namamali din ng pag-diagnose eh. Mahirap kasi mag-diagnose pagka yung pasyente hindi mo kita. Hindi mo mapulsuhan. Okay, so yan. Conforme lamang sa iyong katanungan na medyo nalabuan tayo, ang napag-diskitahan natin ay yung slide stop, which is wala namang problema yung slide stop mo kasi pag wala namang bala, nakakalabit mo naman ng maayos, okay naman. So yan. At doon sa problema mo na mahirap, ito naman, isa pang problema mo na mahirap i-eject, ang butas ng iyong ay isa pa yan. Nagkameron na ng problema ang iyong cylinder. Hindi na maganda ang pagkabutas. Maaring yan ay nilihan ng niliha o pinalaki ng pinalaki. Kaya tingnan mo yung mga basyo mo kung yan ay namamaga. Dapat yan, ang basyo mo, pag yan ay pumutok, ay hindi nabubuntis. Pag nabubuntis na yung mga basyo mo, nadideform na yan, nagkakabukol-bukol na dyan, may problema na yung iyong
mga butas dyan sa iyong chamber. So yan ang naging problema dyan. Ang mahirap kasi pagka tayo ay gumagawa ng isang baril tapos mali naman yung ating pag-diagnose, hindi naman yun ang sira, ang pagdidiskinitahan ng pagdidiskinitahan. Halimbawa, na pagdiskinitahan niya mga butas na yan, nilihan ng niliha yan, pinalaki ng pinalaki, ay so lalong hihirap yan dahil ang mga basyo mo dyan, may buntis, may sari-sari na, merong hindi na bilog, o merong tapered na yan, merong maluang na doon sa loob, o baka napakailman na yan. So yan ang mahirap pagkano. Kahit penay original, kung yan ay kung saan sa ang gunsmith na dumaan, lalong minsan kasi ang gumagawa ng baril, lalong nasisira. Sa halip na tumino yung baril, lalong nagkaka-problema. Kamukha nun, ang pinagdidiskinitahan na yung slide stop, wala namang problema yung slide stop. So, kung ano-anong gagawin doon sa slide stop, so lalong masisira yung baril. So yan, at babasahin ko lamang yung ating mga community spotlight ngayon. Okay, shout out sa ating community spotlight. Shout out kay Alfredo Isidro, meron kang perfect 100 plus na engagement. Shout out kay Rapi Cosi, meron kang 3 engagement. Shout out kay Hansel Evangelista, meron kang 100 engagement. Shout out kay Tongkos Vlog, meron kang 1 engagement. Shout out kay Ragpins, meron kang 100 plus na engagement. At mag-comment lang kayo, mag-share ng ating mga video para mapasama rin kayo sa ating community spotlight. At maraming salamat sa hindi ninyo pag-skip ng ads. Thank you very much.